Gawin mo uli ang bilin ko. Maliwanag. Hirap na bilin ito na siyang pagbalik ng kamalayan ni Kim. Agad siyang tumango at doon niya itinoon ang buong atensyon. Napatitig siya muli sa vampira nang kumuha ito ng buwelo. Muling lumabas ang pangil nito. Namula ng todo ang mukha nito at lalong tumingkad ang kulay ng mga mata. Hindi siya nakadama ng takot. Mas lamang ang pagkamangha roon at halos malimot na naman niya ang kanilang sitwasyon. Pula ang kulay ng mga mata ng vampira. Nandoon ang bangis, ang matinding pagpipigil. Halata iyon sa tingkad ng kulay niyon. Nateternohan ng mga iyon ng makakapal na pilik. Makakapal din ang mga kilay nitong nakakunot na nagbibigay tibay sa bagsik nito. Matangos ang ilong nito na nakadagdag sa pagiging aristokrato ng anyo. Ang mga labi nito ay mapupula, halata ang lambot dahil sa pamamasa ng mga iyon. Nakalabas sa mga pangil nito, hindi dahil gusto nitong lapain si Kim, kundi dahil pinipigilan nito ang nakadagan sa likod nitong malaking poste ng kahoy para hindi sila madaganan ng husto. Hindi pa nasusunog iyon ngunit malapit na dahil umuusok na iyon. Tumitig ang vampira sa kanya. Kumabog ng ubod ng lakas ang dibdib ni Kim. Natigilan ng vampira at napalunok. Kinabahan siya dahil tila naramdaman nito ang reaksyon ng dibdib niya. Nagtiim ang mga bagang nito at pinilit nitong bigyan siya ng espasyo. Inalis nito ang mga kamay na nakapalibot sa kanya at pinilit na itukod ang mga iyon sa pagitan nila. Nanikip ang kanyang dibdib na makita niya ang bahagyang panginginig nito. Mukhang hirap na hirap sa bigat napasanin sa likod nito. Umalis ka sa ilalim ko. Hirap na suwestyon ng vampira. Napakurap si Kim nang magsalita ang vampira. Bigla siyang napaisip. Hindi ito kasing bangis ng inaakala niya. Sa katunayan, iniligtas pa siya nito. Muling sumikdo ang puso niya nang magtama ang mga paningin nila. Parang gusto niyang haplusin ang mukha nito at pawiin ang nakikita niyang paghihirap doon. Bigla siyang napakurap dahil sa itinakbo ng kanyang isip. Nasa panganib sila at iyon ang kanyang iniisip. Ilang beses na ipinipilig niya ang ulo. Nasisiguro niya ang mga mata ng vampira ang salarin. Napakasarap titigan ng mga yon. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang kanyang naramdaman. Marami na siyang nakikilalang vampira. Kapareho ng mga mata ng vampirang ito. Ngunit pakiramdam niya ay mayroong iba sa mga mata nito. Tila mayroong espesyal doon. Nahirap siyang tukuyin. Bilisan mo at hindi ko na kayang tagalan ito. Hirap na anas nito. Agad kumilos si Kim, ngunit napangiwi siya sa sakit nararamdaman sa kanyang kanang paa. Nadaganan niya iyon ng isang mabigat na kahoy. Mariing ipinikit niya ang mga mata para pahupain ang pamamasa ng mga iyon dahil sa usok at sakit ng paa. Naipit ako. Hirap niyang saad sa vampira. Nagtiim muli ang mga bagang ng vampira. Pinilit nitong kumilos sa ibabaw niya, ngunit naitup-tup na lamang ni Kim ang kanyang palad sa dibdib nito nang bumagsak ito. Naitukod nito ang siko para huwag siyang maipit. Mukhang nabibigatan na rin ito sa mga kahoy sa likuran nito. Namangha siya sa lakas nito. Lalo siyang napahanga sa dedikasyon nitong iligtas siya sa kabila ng sitwasyon. Hindi ito namantala. Maingat pa rin ito sa ibabaw niya. Maging ang mga hita nito'y nasa magkabilang hita niya. Kukuha ko ng buwelo para alisin ang poste sa likod ko. Bilisan mong bumangon. Mahigpit na bili ng vampira at napatango siya. Wala sa sariling pinunasan niyang noon itong pawisan at ang kung anumang buwelong sinasabi nito'y hindi nito na ituloy. Tumitig ito sa kanya. Muling kumabog ang dibdib niya. Nalito tuloy siya sa titig nitong tila nanunuot sa kanyang buong pagkatao. Gusto niyang batukan ang kanyang sarili.
Hindi niya matiis ang nakikitang paghihirap nito kaya nagawa niya yun. Bakit mo ginawa yun? Hirap na tanong nito. Napalunok si Kim bigla-bigla. Hindi niya malaman ang sasabihin. Kung pakatotoo ba siya o hindi. Kumikibot-kibot ang bibig niya hanggang sa narinig niyang tumawa ng babaw ang vampira. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Dinig na dinig kita. Sa lahat ng vampira, ako ang may pinakamatalas na pandinig. Naririnig ko maski nang nasa loob ng isip mo. Namula ang kanyang mukha. Dinig nito ang nasa isip niya. Ibig lamang sabihin, gusto na niyang takpan ang kanyang mukha. Ano na lamang iisipin nito? Na nasa panganib nang sila. Tinitingnan pa niya ito sa ibang paraan. Nakarinig sila ng muling pagsabog. Muli niyang niyakap siya ng vampira upang protektahan. Lalo tuloy nalito ang sistema niya. Napahawak tuloy siya sa braso nito at muli itong nag-angat ng tingin. Gawin mo ulit ang bilin ko. Maliwanag. Hirap na bilin nito na siyang pagkabalik ng kamalayan ni Kim. Agad siyang tumango at doon niya itinoon ng buong atensyon. Napatitig siyang muli sa vampira nang kumuha ito ng buwelo. Muling lumabas ang pangil nito. Namula ng todo ang mukha nito at lalong tumingkad ang kulay ng mga mata. Hindi siya nakadama ng takot. Mas lamang ang pagkamangha roon at halos malimot na naman niya ang kanyang sitwasyon. Na nanginginig na katawan at malakas na ungol ay nagawang maituwid ng vampira ang buong braso. Pigil na pigil siya sa paghinga. Habang tinititingnan ito, gumagawa ng paraan. Ay tila siya pang nahihirapan. Muli itong kumuha ng buwelo at isang malakas na sigaw ang pinakawalan nito hanggang sa tuluyang maalis ang malaking poste sa likod nito. Maging ang mga nasusunog na kahoy ay naaalis na din sa lakas ng puwersa nito sa pagkakatayo. Mabilis na bumangon si Kim at hirap na inalis ang paa. Gayunman, naipit na siya ng todo dahil hindi niya maalis yon at naluluha na siya sa sakit. Nagulat na lamang siya nang sa isang iglap ay kinuha ng vampira ang kahoy at malakas na inihagis iyon na kung saan. Yumuko ito, binuhat siya para siyang tinamaan ng kidlat pagkayapos nito sa kanya. Automatikong napayakap siya sa liig nito. Wala sa sariling napatitig siya sa gwapong mukha nito nang muli itong kumuha ng buwelo at tumalon ng ubod ng lakas. Sa isang iglap ay bumagsak sila sa labas ng silid na yon. Agad siyang ibinaba ng vampira. Nakaramdam siya ng paghihinayang. Napagtanto kasi niya na masarap maikulong sa mga bisig nito. Pakiramdam niya ay ligtas siya. Hindi niya masisisi ang sarili dahil sa unang pagkakataon ay nagkaroon siya ng tagapagligtas. Kailangan na nating lumikas. Masusunog na ang buong base. Napakurap-kurap si Kim nang biglang magsalita ang vampira at doon nagbalik sa kasalukuyan ng kanyang diwa. Agad niyang iginala ang paningin at napasinghap siya na makita ang buong kapaligiran. Halos maabon na ang buong base at hindi niya makita si Alona. Bukod doon ay lalong dumami ang mga lobong walang rasyonal. Puno ng panaghoy ng mga vampirang nasusunog ang buong lugar. Alam niyang ilan sa mga vampira ay nakalikas na dahil kaunti na lamang ang nandoon. Patuloy pa rin ang pagsabog. Atas ng pagiging tagapagbantay, ang lahat ng tubig ay tinawag niya. Agad siyang umusal ng dasal at itinaas ang kanyang mga kamay. Umangat naman ang lahat ng tubig na kanyang tinawag sa ere at inutusan niya ang mga yon tupukin ang lahat ng apoy. Hindi mo matutupok ang lahat dahil patuloy ang pagsabog. Lumikas na lamang tayo. Humihingal na suhestyon ng vampira sa kanyang likuran. Napailing si Kim habang iginagalang paningin, nagpatuloy siya sa ginagawa. Kailangan niyang maging positibo. Tinawag niya maging ang mga tubig. Ilang kilometro ang layo at nang makarating sa base nila'y agad niyang inutusan ng mga yon. Gayunman, napaluhod na lang siya sa labis na pagod. Hingal na hingal siya at labis ng panghihina. Tao pa rin siyang nasasagad ang lakas. Sa oras na ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan, sa ganong paraan. Hindi biro ang nauubos niyang enerhiya
Agad siyang nasalo ng vampira ng pabagsak na siya sa lupa. Sa nanlalabong paningin, nakita niya itong nakatitig lamang sa kanyang muka. Nakalabas ang mga pangil na tila, nais nitong ang kanyang dugo. Pero alam niyang hindi nito gagawin yon. Sa unti-unting malay na nawawala sa kanya, daman niya ang mahigpit na pagyakap nito at pag-angat sa ere. Daman niya sa yakap nito na iba ito sa vampirang kanyang inaakalang mabagsik, walang rasyonal at kontrol. Dama ni Kim na mabuting vampira ito na sa kanyang tagapagligtas.